regarding sa usapin na ito. So, sabi ni Matt Mitchell regarding dito sa gossip, he said, mag-hi ka muna. Hi, say hi. Okay, sleep na. Ayan. Sabi ni, ano niya, lights off na. Kailangan mag-off na siya. Ayan. Sabi ni Matt Mitchell regarding this, sabi niya, gossip hurts neighbors, divide friends, and damage reputations and relationships. The Bible labels gossips, gossip in terms of people, sabihin gossiper. Yan. The Bible labels them as untrustworthy and meddlesome. Yan. Pwede niyong i-check ang mga texts, Proverbs 11:13, 20:19, 26:20, and 1 Timothy chapter 5, verse 13. And even, ang sinabi sa Romans 1:29 and 32 is worthy of death. So, kapag tinignan natin yung gossip, even sa time natin na parang, parang normal o kaya naman katatawanan, mabigat pala yung mga pananalita ng Bible regarding sa act, sa usapin ng chismis. Ito pala ay nagpapakita na hindi mapagkakatiwalaan ng isang tao. Siya ay meddlesome, siya ay kumbaga nakikialam sa hindi niya dapat pakialaman, at ganun din bilang isang kasalanan, it is a mortal sin. Sinasabi na worthy of death. So basahin natin yung Romans 1, yan yung nilagay dito na reference ni Matt Mitchell. Sabi dito sa Romans 1:29 to verse 32, they have become filled with every kind of wickedness. Naalala nyo yung Romans 1, ito yung degradation, ito yung slippery slope, kung saan pa-deprave yung tao dahil they are hinahayaan sila ng Diyos sa kasalanan nila. So dito nilista ni Apostle Paul kung ano-ano yung mga kasalanan. Familiar tayo sa Romans 1 sa usapin lang ng homosexuality, sa usapin ng LGBTQIA, pero ang daming nakalista dito na iba't ibang kasalanan. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are what? Gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. Tapos, talon tayo sa verse 32, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death. Deserves death. Ano yung deserves death? Lahat ng sins na to. Ano yung deserves death? Even gossips. They not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Sino daw yung karapat-dapat ng kamatayan? Sino yung karapat-dapat na parusahan? Hindi lang yung mga nag-gossip, kung hindi sila rin na nag-e-encourage or nagsusupport. Sige, mag-gossip pa kayo. Sige, ituloy nyo lang yan. Sige, we support you. Itong verse 32, again, madalas itong ginagamit sa usapin ng LGBTQIA, na binabanggit na yung mga nagsusupport doon sa LGBTQIA deserves also death. True, that is true. But also the sins listed. Hindi lang yung nagchichismis, kung hindi maging yung mga nag-encourage or nagsusupport or nag-approve ang sinabi sa text natin. So, it's not a very light thing kasi ito ay deserving ng death. Ito ay isang kasalanan sa harapan ng Panginoon. So again, Matt Mitchell, sabi niya, the scriptures do not provide a definition of gossip in one location. Wala tayong makikita sa Bible na ano ang ibig sabihin ng gossip sa isang verse lang.
Instead, they describe gossip in action and intimately tie it to the character of the people participating in this tantalizing sin. Walang definition, walang textbook definition, walang dictionary definition ang gossip sa Bible. Pero anong nakalagay sa Bible? Paano ginagawa yung gossip? Anong nangyayari sa gossip? And more so, anong klaseng character ng tao na nagpa-participate sa gossip? Yan ang dinidescribe ng scripture. The Bible often uses the word gossip to describe a kind of person more than just a pattern of communication. Ang dinidescribe dito ay yung sin, yung character. Anong klaseng tao yung nagpa-participate dito? More than what it is by definition. So, nonetheless, subukan natin na tignan yung elements ng gossip. Ano ba ang gossip? Sabi ni Matt Mitchell, the sin of gossip is bearing bad news behind someone's back out of a bad heart. Kung bibigyan natin ng, of course, hindi ito galing sa isang verse, kung hindi galing sa myriads of verses, myriads of the scriptural patterns, pwede nating tignan ito in this brief and pithy definition na ito ay bearing of bad news. Bad news palagi ang gossip. Alalahanin natin yan. Mamaya titignan natin bakit hindi gossip kapag maganda yung pinag-uusapan. Ang gossip ay bearing of bad news behind someone's back. Hindi kaharap, hindi directly kinakausap, hindi confrontational ang gossip. And it is out of a bad heart. Galing ito sa makasalanang puso. So, we will look the action itself, yung gossip, the content of the corrupt communication, may kinalaman ito, ano yung content ng pinag-uusapan, the situation in which it occurs, kailan, ano yung context ng gossip, at yung motivations of the people involved. Iyan ang makikita natin sa usapin ng gossip. Ang gossip, yung action mismo. Pangalawa, yung ano yung content noon, bad news. Palaging bad news ang gossip. Palaging mali. Palaging kung ano yung nakasasama. Pangatlo, ano yung situation? It's behind someone's back. At ano yung motivation? Sin. Ang motive ng gossip ay sin. Ang motive ng gossip ay kasalanan. So, tignan natin yan briefly isa-isa, no? Ang gossip, it's a bearer of bad news. Ang gossip, it's behind someone's back. That's a context. Number 3, ang gossip is out of a bad heart. Ito yung pinanggagalingan. Diba? Ang sinabi ng scripture yan, out of the mouth comes from the abundance of the heart. So, tingnan natin sila isa-isa. Ang gossip ay bearing of bad news. Ito ay naghahatid ng masamang balita. Kabaliktaran niya ng gospel, ano? Gossip is the opposite of the gospel. A gossip is a morsel of bad news, not good news. This bad news, a story of someone else's sin or shame. Ang pinag-uusapan ay paano nagkamali, ano yung kasalanan, ano yung kahihiyan ng isang tao, ano yung masama sa kanya, whether true or not. It's still bad news. It's bad information. It can be false information. And mas madalas, sabi ng wife ko doon sa pagtuturo niya doon sa mga kababaihan, more than common na it's exaggerated. It's a fake news. Pag nagbibigay ng gossip, it's a fake news. Ito'y exaggerated. It's a stretch. Kung ano ba talaga yung totoo. Pwedeng hindi totoo. Pwedeng series ng hindi totoo. Narinig ng kung kani-kanino. Hindi directly to the person. It's a series of false information. It's a stretch. Pwede rin naman na true.
It's true information, pero bakit bad news pa rin siya? Because hindi kailangan na pag-usapan. Kung hindi siya needed pag-usapan, kahit na true siya, especially when it comes to sin and shame, that's still bad news. It's bearing of bad news. That is the content. Ang content ng gossip palaging masama. Ang content ng gossip palaging kahihiyan. Ang content ng gossip palaging yung kasalanan, yung nagawang kasalanan. And another, ano yung context? Ang context ng gossip, it's always not in front of the people na pinag-uusapan. Ang gossip, it bears the bad news behind his victim's back. Palaging sa likod. Palaging kapag wala siya, isa ka pinag-uusapan, hindi kapag kaharap siya. By definition, gossip occurs only when the subject of the story is not present. Kapag kasama siya, kasama yung kaharap mo yung pinag-uusapan, that's a gossip. Hindi yung gossip. Why? Confrontation yan eh. Ina-address directly. Tama na ginagawa. Even kahit na kasalanan yun pero directly na pinag-uusapan. Yan yung madalas sa gossip. Yan yung nangyayari, di ba? Kapag may mga nagchichismisan, dumating yung pinag-uusapan, biglang titigil. biglang tatahimik. Biglang hindi na kayang sabihin. ESV, yung translation ng English Standard Version, tinatranslate na yung word na gossip as a whisperer. Pabulong. Why? Because in-emphasize noon yung secretive nature ng sin na ito. In-emphasize nito na patago. Ito ay underground talk tungkol dun sa mga kasalanan na yon. This is yung mga series of questions, no? Would I be telling this story if he were here? Why or why not? Kaya ko pa bang sabihin itong mga sinasabi ko kung kaharap ko yung taong yan? Bakit? Or bakit hindi? Also, would I want someone else to talk this way about me if I were not in this room? Gusto ko rin ba na makaranas ng ganong klaseng treatment? Gusto ko rin ba na kapag hindi ako kaharap, ako yung pinag-uusapan? It's a whisperer. Ano? So, yun yung number one, yung content ng gossip ay bad news. Pangalawa, ang context ng gossip ay behind someone's back. At pangatlo, ang gossip, sabi ni Matt Mitchell, ang gossip arises when something has gone wrong with us at the worshiping core of our beings. Nag-gossip tayo because there's something wrong na not so much with that person na pinag-uusapan, but within the heart of the gossiping people. Kasi pwedeng may mali naman talaga yung mga pinag-uusapan. Can be. Pero when we participate in this gossiping habit, it's from the heart. It comes out from the badness of our hearts. We are sinful. Yan yung nakalagay sa Matthew chapter 12, verses 33. I-check natin, no? Matthew 12, 33 to 37. Ayan. Sabi dito, Matthew 12, 33 to 37, make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad, for a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Ang lumalabas sa bibig ay kung ano ang kapunuan at kapuspusan ng puso. A good man brings good out of the good stored up in him. And an evil man brings evil things
out of the evil stored up in him. Verse 36, but I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words, you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. Amen. So, malinaw sa mga pagtuturo ng Panginoong Hesus na ang lumalabas sa bibig ng tao ay galing sa puso. Ang nagpapasama sa atin ay hindi yung pumapasok sa bibig, kundi lumalabas sa mga puso natin. Kaya, when it comes to gossip, pwede nating matanong, bakit ko nga ba sinasabi to? Bakit ko nga ba sinasabi to? Bakit ako nagpa-participate sa ganito? Bakit ako nag-gossip? And if we will be true to ourselves, pwede nating pagtanggol yung sarili natin na hindi naman to mali, hindi naman to kasalanan, or we can also pwede nating sabihin na concerned lang ako out of good motive ito, but really, is it the case? Kapag nagkipag-participate tayo sa gossip, are these words loving towards the person I'm talking to and to the person we're talking about? Kabutihan ba ito para sa taong yon or kasamaan? Kaya kasunod ng gossip dun sa Romans chapter 1, no? Slanderer, kasama yon. Eh, hindi naman natin pwedeng ma-discern kaagad yung motives ng sarili nating puso. And prayerfully, you need to go back sa mga pagkakataon na nag-participate tayo sa ganitong klaseng kasalanan. Pag nag-participate tayo sa ganitong klaseng kasalanan, alalahanin natin, bakit ko nga ba sinabi yon? Bakit nga ba ako nag-participate nun? And if you're prayerful enough, you will know, it's out of my sinfulness. Gusto kong i-magnify yung kasalanan nila. Gusto kong sirain sila. Gusto kong maslander sila. Possible na gusto kong yung ako ay magmukhang mabuti, magmukhang lesser evil kaysa sa kanila. Alam mo, ay nakalagay sa Matthew chapter 7, no? Sabi ni Jesus, yung sa Judge Not, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, why are you so concerned about the speck out of your brother's eye if you have a log on your own eye? Sabi niya, bakit pa sobrang issue sa inyo yung puwing ng kapatid mo? Eh, ikaw ay merong troso sa mata mo. And that's what happens, ano? Madalas, pinapababaw natin yung greater sins natin sa pamamagitan ng pag-magnify ng mga smaller sins or smaller issues ng ibang mga tao. Isa yun sa possible reasons, possible motives. Kaya mapapansin niyo no, sa mga nag-aaway, kapag may mga pag-aaway sa pamilya, ganyan yung nangyari. Meron talagang isang parte na miyembro ng pamilya na batugan, ganyan. Tapos kapag kino-confront na siya doon, na mapapansin niyo palagi siyang maninita na ng ibang mga kasalanan. Sabihin niya, may malaki siyang kasalanan, tapos sisitahin niya na ibang mga kasalanan. Why? Kasi gusto niyang pababawin yung kanyang greater sin. Ganun yung sa gossip. Ano? It can be a motivation na gusto nating wag makita na we have a log in our own eye, kaya pinipitas-pitas natin yung mga specks. Mga hindi naman kailangang mga mapag-usapan. Mamaya may makikita rin tayo na iba pang motives regarding this. Now, according kay Matt Mitchell, may iba pang kinds of gossips. Merong tinatawag na backstabbing gossip at merong busybody gossip. Yan yung dalawa. Although, of course, pareho yung kasalanan, pero sabi ni Matt Mitchell, may degree. Merong iyang degree
ng evil. Mas malala daw yung backstabbing gossip kaysa sa busybody gossip. Yung backstabbing gossip daw, it's a revenge. Paghihiganti. Ang backstabbing gossip ay planadong paghihiganti out of the malice of the heart. Dahil gusto niyang masira talaga yung isang tao. Ayan ang pwede niyong basahin yan sa mga following texts. Yan yung backstabbing gossip. Talagang intentional na ginagawa yung pangchichismis para sirain. Parang nagpapalaganap talaga ng fake news. Nagpapalaganap talaga ng mga magnified or overstretched na mga kwento para masira yung reputasyon ng isang tao. Sabi ni Matt Mitchell, that's worse. Pero merong isang klase ng gossip din na tinatawag na busybody gossip. Kasi yung busybody gossip, ito yung mga meddlesome. Hindi naman sila dapat makikialam sa buhay ng iba, sa kwento ng iba, pero nakikialam sila, masyado silang interesado. They are overly curious na out of boundary na nila. May mga bagay na hindi na dapat pakialaman, hindi na dapat makiosyoso, hindi na dapat makisali, pero nakikisali pa rin. Ayan ang busybody gossip. Gusto palaging alam mang lahat ng latest, alam mang lahat ng mga nangyayari sa mga nakapaligid niya. Yan ang inaddress sa 2 Thessalonians, ano? Yung mga idol, mga walang ginagawa, sila yung mga busybody gossips. Yung nakikichismis, ayan yung mga madalas na may free time, ang mga ina-address sa Thessalonians kasi hindi na nagtrabaho no? Kasi dumating na daw si Christ, false teaching na dumating na si Christ. So wala na silang trabaho. Anong gagawin nila? Chichismisan. Yan din ang address ni Apostle Paul sa Timothy na yung mga widows ay magpakasal ulit para meron silang work na gagawin sa kanilang homemaking at hindi sila idle dahil yung idleness ay nagbe-bring about ng gossip. Ayan, yung nangyayari. Although, of course, may degree ito. Merong backstabbing gossip out of revenge. Talagang gustong manira intentionally ng tao. Meron namang busybody gossip na wala lang. Ano yung sinasabing ng karamihan na ito ay libangan lang. Libangan lang na hindi mo alam na ng kwento ng mga kapitbahay mo, yung mga nangyayari sa iyo kaagad. Although kasalanan pa rin dahil ito ay being meddlesome too much. Let us remember yung Matthew 12 verse 36 na we will give an account. Ang sinabi ng Matthew 12:36 ay pagbabayaran natin sa Panginoon. Haharap tayo sa paghukom ng Diyos sa lahat ng mga careless words. Mga hindi pinag-isipang salita na lumabas sa mga bibig natin. Hindi lang ang pagbibigay account natin sa Diyos, hindi lang yung mga malicious words. Hindi lang yung mga revengeful words. Kung hindi maging words na careless, mga hindi pinag-isipan na mga pananalita. Pero salamat sa Diyos dahil sa gospel. Salamat sa Diyos dahil si Jesus ay bumaba sa lupa, siya ay nagkatawang tao, siya ay naging Diyos tao. Siya ay nabuhay ng perpekto, namuhay si Jesus nang hindi nang chichismis. Namuhay si Jesus na walang kasalanan ng chismis. At siya mismo ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa chismis. Jesus died for the sins of gossip. Namatay si Jesus para doon. Para magkaroon ng kapatawaran yung mga chismosong makasalanan. Para magkaroon ng kapatawaran yung mga chismosong makasalanan ng mga magsisisi sa kanilang pangchichismis at mananampalataya sa perpektong Jesucristo. That's the good news. May good news maging sa mga gossipers.
May good news maging sa mga chismoso at chismosa. Dahil yung kamatayan ni Jesus ay para sa mga makasalanan, nakarapat-dapat ng kamatayan. At salamat sa Diyos doon. At yung sabi ni Matt Mitchell regarding that gospel for the gossips. The good news is that you don't have to be a gossip. Not only can you be forgiven for having indulged in your past, but by faith, you also can be found in Christ, standing in His gossip-free righteousness. Wow! Ano yung perfect righteousness na isinuot sa atin sa mga mananampalataya? Isang gossip-free righteousness. Wow! A gossip-free righteousness for gossipers. Jesus Himself bore all of our gossips in His body on the tree. He died the death our gossip deserves. Salamat sa Diyos sa Ebanghelyo. Salamat sa Diyos dahil may mabuting balita para sa mga palaging nagdadala ng masamang balita. And we know na ang gospel ni Jesus ay hindi lang forgiving grace, kung hindi also sanctifying grace. That's why yung gossip natin is forgiven in the cross, and it is also being sanctified by the Holy Spirit. So, pag pinag-usapan natin ang pagiging gossipers natin, ito dapat ay pinapatay. Our gossips being under the old man, it should be mortified. At gano'n din yung opposite ng gossip, which is good news, should be vivified. It should be enhanced, progressed, enriched, cultivated. Christ also empowers us to speak edifying words that gives grace to listeners and redirect conversations that turn toward gossip. We can bear good news, be upfront with others, and speak and listen out of a changed heart that loves God and loves people who are made in His image. So yan din yung mga kailangan nating gawin bilang mga sanctified sinners. Bilang sanctified sinners, minomortify natin yung pagiging chismosa natin. Ganon din, kinukultivate natin yung kabaliktaran nung definition ng gossip kanina. Yung definition ng gossip kanina, content ay bad news, context ay behind the heart. So, kung change na tayo ng Diyos, tayo ay sinasanctify in the image of Christ, ibig sabihin, we will speak good news. Ang sasabihin na natin ay mga mabubuting balita. At kung may sasabihin tayo, it's always in front of a person. We will be confrontational. We will be courageous enough na kausapin yung tao. And also, it's from a good heart. Galing na yon sa new heart. Yung sinabi ng new covenant, I'll give you a new heart. I will replace your heart of stone with a heart of flesh. Out of that na, out of the goodness of the new covenant heart. Yan ay mangyayari kapag tayo ay sinasanctify ng Panginoon. Sabi ni Barry York, as cultivating interpersonal relationships, dealing with sin and conflict, raising children, avoiding folly, shepherding God's people, discerning false teaching, etc., are all vital parts of the life in the church. Christians must talk with and about others. I find many sensitive believers struggle to open up because they wrongly believe to do so would be to gossip. So dito na natin pag-uusapan, ano nga ba yung hindi gossip? Kasi hindi ibig sabihin na ayoko mag-gossip, ay hindi na ako magsasalita. Hindi ibig sabihin na ayoko mag-gossip, ay silent na lang ako. Wala na akong sasabihin. Zip mouth na lang ako palagi. No. Importante na makipag-usap sa mga kapwa-believers. Importante na ang interpersonal relationships. Kaya hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-gossip, ay hindi na ako magsasalita. It's not true na only way to avoid gossip is not to talk anymore. Hindi ganon.
Anong sinabi ng ninth commandment? Dito nakapasok yung kasalanan ng gossip sa ninth commandment. At anong sinabi ng ninth commandment? Sa Westminster Larger Catechism, sabi ng question and answer number 144. Sabi dito, what are the duties required in the ninth commandment? Ano daw ang mga obligasyon na inaasahan sa ikasyam na utos? Ikasyam na utos ay, you shall not bear false witness. So, ang sabi ng Catechism, the duties required in the ninth commandment are the preserving and promoting of truth between man and man, and the good name of our neighbor. So, ano yung mga duties? Una, i-preserba at i-promote yung katotohanan. The ninth commandment is all about truth. The ninth commandment is all about being allegiant to the truth between man and man. Pangalawa, anong ipopromote ng ninth commandment? Ang reputation ng kapwa mo. Always bear in mind, ang reputation ng kapwa ko. Ang good name ng kapwa ko. As well as our own. Kasama yon. Unwillingness to admit of an evil report. Hindi basta-basta nagsasabi ng bad news, ng masamang balita concerning them. Also, anong duties ng ninth commandment? Discouraging tale bearers. Dinidiscourage na magtuloy-tuloy yung tale bearers, chismis, flatterers, and slanderers. So ito yung mga nakapaloob dito sa ninth commandment, ano? So ano naman ang hindi gossip? What is not a gossip? Itong mga following, itong 5 to, yan ang hindi gossip. Number 1, according kay Barry York, hindi gossip kapag ang pinag-uusapan ay matter of public record. Kung ito ay isang public issue, isang public na pinag-uusapan, isang public information, it's not gossip na pag-usapan iyon. Pwedeng public record ito, pwedeng civil record ito, pwedeng historical account ito. Pero kung ito ay open for public information, hindi kasalanan na pag-usapan yan. Pag pinag-usapan natin ngayon yung SONA na nangyari kaninang hapon, hindi gossip yun. Bakit? Kasi public siya It's a public record. Hindi siya private record, lalo na ng mga public personalities. So, kapag public record yan, hindi yan gossip. Pangalawa, hindi gossip if you are seeking counsel about a matter. Kapag lumapit ka sa iyong parents at nanghingi ka ng payo sa tatay mo, nanghingi ka ng payo sa nanay mo, hindi yan gossip because you are asking for help. Pag lumapit ka sa iyong pastor at nanghingi ka ng counsel how to deal with an issue or a person, hindi yan gossip. Kapag nanghingi tayo ng tulong, kailangan lang natin maging maingat dito, no? So, hindi ito in the guise lang dapat na nanghihingi ng tulong. Dapat talaga may gagawin tayo. Talagang meron tayong i-address. Kaya may mga ganyang nangyayari sa mga pastoral oversight at sa mga counseling na lumalapit sa amin, na may dinadivulge sila ng mga information. At dapat, sisegundahan nila yun. Dapat may gagawin sila doon. Hindi yung sasabihin lang dahil gusto lang sabihin. And sa matter din ng mga nagka-counsel,
Ito ay private information. Kapag hininga ng counsel ang isang tao, it's for counsel. Dapat trustworthy yung hihingan mo ng counsel. Katulad ng mga authorities mo. Ang authorities mo ay parents mo. Authorities mo ay mother at father mo. Authorities mo ay ang iyong mga pastors sa church. Yun ay isang private information. Kaya hindi dapat nanghingi ng counsel lang kung kani-kanino, hindi ba? Na pwedeng kumalat kaagad yung mga ganyang information. So it's not a gossip when you are seeking counsel about a matter. Pangatlo, justice is at stake. So ito na. Ito na yung mga whistleblower. Ayan, nakalagay pala sa number 5 yan. Kapag ang justice ay at stake, hindi pwedeng sabihin, ayoko magsalita. No. Kapag kailangan ng testimony, ecclesiastical or civil testimony about a situation, kailangan magsalita doon. Nangyayari yan sa church membership, nangyayari yan sa church discipline, nangyayari yan sa retributive discipline ng state, kailangan magsalita. Ang nangyayari niyan sa family discipline, ano? Kapag may magkapatid, yung isa may nagawang mali, sasabihin nung nanay at tatay, anong ginawa ng kapatid mo? Kapag nagsalita yung kapatid, hindi chismis yon. Why? Justice is at stake. Kailangan niyang sabihin para madisiplina yung kapatid niya. Hindi siya pwedeng manahimik para pagtakpan yung kapatid niya. Kaya nangyayari sa loob ng bahay. Ano niya sabihin, ayoko magsalita, baka mapalo si kuya, si ate. No, justice is at stake. Ganon din sa church. Kapag sa pag-accept ng mga members, kailangang tanungin, gaano mo ba kakilala ang taong to? May mga alam ka ba na magkakaroon ng concern kung bakit hindi credible ang kanyang profession of faith? Ganon din sa church discipline. Kapag may mga dinidisiplina, kailangan magsalita kung baka may mga alam pang ibang kasalanan na involved. Ganon din sa civil discipline, retributive na punishment. Kailangan magsalita yung mga tinatawag na mga witness. Hindi pwedeng sabihin ng witness, ayoko magsalita kasi chismis yun. It's not a chismis. Kapag justice is at stake, kailangan nilang magsalita because ang higher ay ang justice. Yun yung sinasabi ng 9th commandment, truth. Ang gusto natin ay ang truth. Ganon din, number 1, 2, 3, 4. Ang fourth ay hindi gossip kapag pinoprotektahan natin ang reputasyon ng kapwa natin. Hindi yan gossip kapag nagsalita tayo ng mabuti tungkol sa kapwa natin. Kapag may pinag-uusapan ng isang grupo tapos tinatry mong protektahan at sabi mo hindi naman totoo yan, ganito siya, magbigay kayo ng benefit of a doubt, yan ay mabuti. Actually, hindi yung gossip. Actually, you are being an anti-gossip kapag tinatry mong i-protect, i-defend yung pangalan ng kapwa mo. Hindi pwedeng sabihin, hindi ako magsasalita dahil ayoko mag-participate sa gossip. No, ang pagsasalita ng kabutihan, pagsasalita ng defense, yan ay hindi gossip. At lastly, if you are a whistleblower against evil, kapag kino-call out mo ang kasalanan, yan ay hindi gossip. Pag-usapin ng discipline, hindi yan gossip. Hindi yan pwedeng, hindi yan nag-Matthew 18 ka, di ba? Okay, nausap mo. Hindi nagsisi. Tapos, lumapit ka sa pastor mo. Pastor, ganito ang nangyayaring kasalanan. O kaya sa mga seasoned saints, tito, tita, ate, kuya, ganito. You're whistleblowing against sin. Yun ay hindi. Hindi iyan isang gossip.
So also, yes, tama. Maging ang mga false teachers. Hindi yan gossip kapag kina-call out natin ang mga false teachers. Kapag sinasabi, ito ay mali, ito ay kasalanan. Hindi yan gossip. Ibig sabihin, pinapahayag, masama ito, huwag niyong pakinggan ito. Yan ang madalas na ginagawa ni Jesus. Kino-call out niya ang false teachers. Kino-call out ni Jesus ang false teachings. Ginagawa rin niya ng mga prophets ng Old Testament. Kino-call out nila yung mga false teachers. Maging sa New Testament, makikita natin yan sa mga epistles. So, itong limang to ay hindi gossip. Ibig sabihin, pwede tayong magsalita. Hindi ibig sabihin na hindi ka mag-gossip, ay hindi ka na magsasalita. Magsasalita ka if it's a matter of public record, if you're seeking counsel, if justice is at stake, if you're protecting your neighbor's good name, and if you are a whistleblower against evil. So, meron akong nilagay, ilan ba to? 6 lang. We listed ang 6 na practical habits. Of course, ang pinaka-essential habit niyan ay ang regular communion mo sa Diyos. So, yung regular communion mo sa Diyos, ang relasyon mo, experiential relationship mo sa Panginoon. Yan ang pinakaugat nitong lahat. Now, paano naman sa mga practical habits na dapat kong i-cultivate? Una, ang i-cultivate natin ay mind your own business. Isa yan sa pinaka-una na dapat nating gawin at mapakinggan. At yan ang pinapractice ni Apostle Paul. Yan ang tinuturo ni Apostle Paul. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11, aspire to live quietly. Ang sabi ni Paul, sabi ng scripture, inspired by the Holy Spirit, and to mind your own affairs. And what? To work with your hands as we instructed you. Sabi ni Apostle, isa sa mga teachings nila, isa sa mga apostolic teachings nila, isa sa mga inspired word of God. Aspire to live quietly, mind your own business, work with your hands as we instructed you. Dito may iwasan, yung gossip na busybody gossip. Hindi lang yung backstabbing gossip, maging busybody gossip. Wala masyadong ginagawa. Ano bang magandang gawin? Mag-chismis. No, sabi niya, work with your hands. Be busy doing good. Maging busy ka sa paggawa ng kabutihan, pagpa-provide sa family mo, sa pagkilos doon sa mga duties and responsibilities mo. You have responsibility to your family, responsibility to your church, responsibility to your spouse, responsibility to your children, responsibility to your parents, responsibility to the providentially placed people within your life. Ang daming gagawin. Ang daming dapat gawin. Ang daming inatang sa balikat natin. Work with your hands. Yun yung kailangan pag-focusan. Imbis na minding other people's business. Sabi ni Luke Walker, it is so easy to correct sins abroad rather than at home. Sabi niya, sobrang dali na magtama ng mga kasalanan sa malayong lugar. Pero hindi sa loob ng bahay. Meron tayong mga dapat pagtuunan ng pansin. Sa sarili muna nating bakuran. Bago natin pakialaman yung iba't ibang mga bakuran. Sariling pamilya, bago pamilya ng iba. Sariling iglesia, bago iglesia ng iba. Sariling asawa, bago asawa ng iba. Sariling anak, bago anak ng iba. Sariling magulang, bago magulang ng iba. Sariling mga kasalanan, bago kasalanan ng iba. Sabi ng 1 Timothy 5:13, they learn to be idlers. Ayan, ito daw yung mga, yung mga
widows, naging widow. Natutunan doon nila maging idle. Walang masyadong ginagawa. Going about from house to house. Nagbabahay. Wala pa namang ano dito eh. Wala pa namang internet sa panahon nila. So anong ginagawa nila? Nagbabahay-bahay sila. Pero in their internet age, pagbabahay-bahay din yun, no? Anong latest kay ganito, kay ganyan? Parang ano yun, online bahay-bahay. Online bahay-bahay. Na titignan ko ano yung mga palagi na mga private dapat na concerns nila. And sabi ni Paul, and not only idlers, also gossips and busybodies, saying what they should not. Hindi naman dapat sabihin, sinasabi pa. Hindi naman dapat pag-usapan, pinag-uusapan pa. So, number 1, mind your own business according to the Bible. Sabi ng Bible ay mind your own affairs. Number 2, ito naman ay kapag nasa situation ka na, there is gossip happening. May nangyayari ng gossip. Number 2, invite the gossiper to talk directly to the person they are concerned about. Kapag may nangyayari ng gossip, kasi ang context nun, di ba, is behind someone's back. So ano, pwede mong practical na gawin ay sabihin mo, tara, kausapin natin siya. Pag may mga nagtatanong, anong may ganito, may ganyan, may mga ganitong ginagawa si ganito, ganyan. Ang proper na sagot, kausapin mo siya. You talk to him direct, in person, kausapin mo siya. Kung meron tayong concern sa ibang tao, you talk to that person. That is a proper, right, godly, sanctified, courageous, brave thing to do. Yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 18. Anong sinabi sa Matthew 18? If your brother has anything has sinned, go to that person. Go to that person. You don't tell anybody. Hindi mo kakausapin iba. Ang kakausapin mo, sabi ni Jesus, siya. Hindi iba. Pag may kasalanan si ganito, kausapin mo siya. Hindi iba. Hindi lahat na nakaalam, puwera siya. It's always ang Matthew 18 principle is always confrontational. It involves confrontation and confidentiality. Ang sobrang ganda ng design ni Jesus sa discipline. May levels yung church discipline Church discipline ay one-on-one muna. Pag nag-repent siya, tapos. Wala nang ibang dapat makaalam. Pag hindi pa nag-repent, yung confront, magsama ng ibang Christians, more seasoned Christians, sila pastor, sila deacon, pwedeng puntahan, pastor, hindi pa nagsisi, kinausap ko na, pwede nyo ba akong samahan? Kinausap. Nagsisi, tapos na. Hindi na kailangan malaman ng iba. Sobrang dami ng na-church discipline na hindi na nalaman ng iba. At hindi na kailangang malaman ng iba. They don't need to know it. Hindi isang sinang gossip na gusto palagi alam kung ano ang nangyayari. Si Jesus na mismo nagsabi, it's confidential. Not everything is public. Talagang pinoprotektahan ng Panginoon maging yung mga nagkakasala na. Imagine that. Imagine the grace of our God na mayroong mga kasalanan na hindi lahat pinapublic. May mga kasalanan na sabi ni Jesus, pag nag-repent, tapos. Ito, hindi na kailangan malaman ng whole church. Hindi kagad church level lahat ng kasalanan. Hindi lahat public agad ng kasalanan. So, we do this. Kapag may concern yung isang tao, go. You talk directly to that person. At kapag na-settle, tapos. Wala na. It's past. It's history. Tapos na. Wala nang kailangan, hindi na kailangang ungkatin, hindi na kailangang pag-usapan, hindi na kailangang
pagchismisan, is done. So, you talk directly. Hindi lang natatapos ang mga usapan kapag hindi nagkakaroon ng confrontation. Number 3, dito pala sa number 2, yan, nakuha ko yan dun sa nanay ni Doug Wilson. Yung nanay ni Doug Wilson ang naalala ko palagi dyan. Dahil yung kinikwento niya, yung nanay niya, pinikwentuhan daw ng ibang tao, ibang churchmates. Pinupuntahan sa bahay, kinikwentuhan. So, palaging habit ng nanay ni Doug Wilson. Sabi daw niya, oh, come on, let's go to the person. Ganon dapat tayo. Pag may nagkakwento, tara, puntahan natin. Tara, kausapin natin. And number 3, ask not to know. Kapag may kinikwento na sila na hindi mo naman kailangan malaman, pwede mong sabihin na hindi ko na siya kailangan malaman. Learn to refuse to participate in gossip. Meron akong mga experiences na ganyan, na hindi naman ako involved sa situation, hindi naman ako involved doon sa mga, as in clueless ako sa mga events na nangyayari, at kinakwentuhan ako ng regarding that. At nag-gesture lang ako na hindi ko po alam. And it stopped. Tapos yung usapan. Ibang change topic na kaagad. Kasi hindi lahat ay dapat nating pag-usapan. Kapag hindi naman tayo involved, wala naman tayong magagawa dun sa situation, hindi naman natin affair yung situation, you can just say, hindi ko po alam yan, clueless ako dyan, ayoko siyang pag-usapan. You should learn to refuse in participating in a gossip. Number 4, kapag may mga times talaga na hindi naiwasan, hindi dapat ito palagi pero pag may mga times na hindi talaga maiwasan na nagkagulatan lang, nabigyan na nagkwento, you should resolve that every bit of gossip ends with you. Sa'yo na siya titigil, wala nang ibang makakaalam. Hindi niya na kailangang mag-perpetuate sa iba. Sabi ng Proverbs 26 verse 20 rather, for lack of wood, the fire goes out. And when there is no gossiper, quarreling quiets down. Isa ito sa kailangang matutunan natin, na hindi tayo manggatong. Hanggat may nagagatong, may nagpa-perpetuate, nare-raise palagi sa mga conversation, natatapos. So, ang sinabi ng Proverbs is quarrel, no? So, ito ay backstabbing gossip. Ito ay revengeful gossip. Labanan ng gossip. At so, ang sinabi ng Proverbs, kapag wala nang nag-gossip, tumitigil yung gulo. Tumitigil yung away. Tumitigil yung conflict. Mas lumalamig. Kasi wala nang nanggagatong. So, kailangan nating ma-resolve bilang Kristiyano, huwag tayong gatong. Bilang pinababanal ni Jesus, hindi dapat tayo ang tagagatong. Hindi tayo dapat ang mga nagpapaliyab ng mga chismis lalo. And number 5, do not share the specific private prayer concerns of others. Kapag may mga private prayer concerns na sa'yo lang sinabi, hindi mo kailangan sabihin na yan sa lahat ng tao. Kailangan nating matutunan din to zip our mouths, na hindi lahat ng sinasabi na sa atin ay public information. Lalo na kapag may mga specific prayer concerns. And lastly, time check, 10:10, okay. And lastly, this is the best. Yung best. Practicing true and honorable things about others,
Sinabi ng Romans 12 verse 10, outdo one another in showing honor. Magkumpetensya daw. Saan tayo magkukumpetensya sa isa't isa? In showing honor. Kung meron tayong paligsahan ng pagbibigay parangal, hindi ng hatakan pababa o pagbagsak ng kapwa natin, lalo na ng mga kapwa natin Kristiyano. Yes, maglamangan sa pagbibigay parangal. Outdo one another in showing honor. When we speak things about others, we speak true things and honorable things. Hindi ba napakaganda no? Kung lumalabas sa bibig natin kapag may pinag-uusapan tayong kapwa Kristiyano, ay ang mga graces nila, ang mga good testimonies nila, ang mga hard work nila, ang mga sacrifices nila, ang mga pag-please nila sa Panginoon, ang sanctification nila, ang goodness ng Diyos na nararanasan nila. This is the opposite of gossip. When we speak good things about others, na kailangan natin niyang i-practice, Kailangan natin niyang maging ma-cultivate at ma-enrich. Sipin mo na lang isang anak na kapag kinikwento niya yung magulang niya, yung mga mabubuti tungkol sa magulang niya. Imagine that. Imagine isang asawang lalaki na pag kinikwento niya yung misis niya, mabubuti yung kinikwento niya about sa misis niya. Imagine ang isang wife, isang asawang babae na kapag lumalabas sa bibig niya yung pangalan ng mister niya ay yung mga graces ng Diyos doon sa mister niya. Imagine ang mga parents na kapag kinikwento niya yung tungkol ng anak niya, hindi lahat ng mga kasalanan ng anak niya ang binubulwag niya, lumalabas sa bibig niya. Kung hindi puro yung mga graces ng Diyos, yung virtues na God-given virtues ng Diyos. Paano kung ganyan ang nangyayari sa mga iglesia? Kapag pinag-uusapan yung kapatiran ay yung mga karangalan ng Diyos sa kanila na nangyayari sa kanila. Philippians chapter 4, no? Whatsoever is good, whatsoever is lovely, whatsoever is of good report. Philippians chapter 4, whatsoever is good report, think of these things. So, ayan lang ang mga presentation natin regarding dito sa topic natin ng gossip bilang isang respectable sin. Ano ito, ano ang hindi ito, ano ang ebanghelyo dito, at ano yung ilang mga ways kung paano natin na ma-practice na malabanan itong gossip. So dito po nagtatapos yung study natin. Pupunta tayo ngayon sa discussion period. So good evening sa ating lahat.